Sa likod ng unipormeng tila perpekto, may nakatagong kapahamakan na handang gumuho. Isang aroganteng pulis ang nakaharap ng isang ordinaryong babae na hindi pala basta-basta. Nang tanggihan ang suhol at maging marahas, dumating ang karma ng walang ingay. Ito ay kwento ng dangal, disiplina, at pagsisisi na huli ng dumating. Isang tanghaling tapat, matindi ang sikat ng araw nang iparada ni Althea ang kanyang motor sa bakuran ng istasyon ng pulis. Mainit at malagkit ang hangin, pero sinikap niyang manatiling kalmado. Pumunta siya doon hindi para sa sarili, kundi para tulungan ang kapatid na minamalas. Nahuli sa checkpoint ang sasakyan nito dahil sa kulang na dokumento. Kahit pagod galing sa unibersidad, alam ni Althea na tungkulin niya ito bilang ate. Nakasuot ng simpleng damit at nakapusod ang buhok, pumasok siya sa gusali ng may kumpiyansa. Kahit medyo kinakabahan, sinalubong siya ng ingay ng kwentuhan at telepono pagpasok ng pinto. Ngunit ang nakakapagtaka, walang lumapit na pulis para tanungin ang pakay niya. Ilang pulis ang abala sa kwentuhan sa sulok, habang ang iba ay nagkakape at nagtatawanan. Napaisip si Althea kung istasyon ba ito ng pulis o kapihan. Naghintay siya ng ilang minuto malapit sa desk officer, pero walang lumapit. Nagsimula siyang makaramdam ng pagkailang. Sinubukan niyang batiin ang isa sa mga pulis sa desk. Pero tinitigan lang siya nito at sinagot ng maikli ng walang paliwanag. Hindi sanay si Althea sa ganitong trato. Sa akademya, laging magalang at propesyonal ang pakikitungo sa kanya. Maging sa militar kung saan siya nagsilbi noon, alam ng lahat ang kahulugan ng disiplina at respeto. Nagdesisyon siyang maghintay ng matyaga sa sinumang tutulong. Pero sa likod ng pasensya, napatanong siya. Ganito na ba ang serbisyo publiko ngayon? Kung mahirap na para sa kanya, paano pa kaya sa mga walang pinag-aralan o walang lakas ng loob? Nakatayo si Althea sa gitna ng opisina, mabigat na ang pakiramdam ng paa. Hindi siya tinablan ng ingay ng mga pulis, pero tumutusok ang malamig na tingin nila. Tumingin siya sa paligid, walang tao sa information desk, maalikabok ang monitor, at magulo ang mga form walang pila, walang malinaw na proseso, tanging kalituhan sa katahimikan. Lumapit siya ulit sa desk. Ngayon, may kaunting ngiti at magalang na boses. "Excuse me po, sir. Gusto ko pong asikasuhin ang sasakyan na nahuli sa checkpoint kanina." Lumingon lang saglit ang pulis nang hindi tumitigil sa pakikipagkwentuhan at sumagot ng maikli, "Mamaya na." Patag ang boses. Sinubukan ni Althea na maging pasensyosa. Umatras siya, nagbigay ng espasyo, kahit gusto lang naman niyang magabayan bilang ordinaryong sibilyan. Lumipas ang oras at nanatiling nakatayo si Althea na parang parte lang ng nakalimutang pader. Nagsimula na siyang mainis, pero pinigilan niya. Hindi siya madaling magalit, lalo na sa pampublikong lugar. Pero habang tumatagal, lalong lumilinaw na ang malamig na trato ay hindi dahil sa busy sila, kundi dahil sa kawalan ng malasakit at propesyonalismo. Naitanong niya sa sarili kung nakalimutan na ba nilang ang tungkulin nila ay maglingkod, hindi lang magsuot ng uniforme. Sa gitna ng pag-iisip, bumukas ang pinto at pumasok ang isang pulis na may ranggong police master sergeant. Relax ang lakad, naghahanap ng kung ano. At hindi nagtagal, tumingin ito sa kanya. Pumasok si Master Sergeant Jonas sa opisina nang may kilos na parang walang inaalala. Tila ba walang importanteng kailangang tapusin. Inayos niya ang sinturon habang kinukusot ang matang mukhang inaantok pa. Sinalubong siya ng tawanan ng mga kasamahan pero tumango lang siya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Althea na nakatayong mag-isa. Nilapitan niya ito ng dahan-dahan at walang emosyon, tila ba isang maliit na obligasyon lang ang gagawin, trabahong pwedeng gawin o ipagpaliban. "Anong kailangan mo?" tanong niya ng walang pasakalye. Mahina ang boses at halatang tinatamad. Walang formal na bati, walang iti, tanong lang na parang gustong tapusin agad ang usapan. Kahit na insulto, sumagot pa rin si Althea ng magalang at detalyado. Ipinaliwanag niyang na-impound ang sasakyan ng kapatid dahil sa kulang na papeles at naroon siya para kunin ito. Tinitigan niya si Jonas sa mata, umaasang makakita ng kaunting pag-unawa sa tungkulin. Pero hindi nagbago ang mukha ni Jonas. Kahit noong tapos na magsalita si Althea, tumahimik lang siya sandali tapos ay naglabas ng cellphone para tignan ang notification. Mukhang hindi prioridad si Althea. Ibinalik niya ang cellphone sa bulsa at sinabing,
kung gusto mong mabilis, magbayad ka muna. Nagulat si Althea. Hindi lang dahil mali ang hinihingi, kundi dahil sinabi ito ng parang normal lang ang suhol sa proseso. Napigil ni Althea ang hininga, sinusubukang intindihin ang sitwasyong biglang naging hindi maganda. Natahimik si Althea sandali, pinag-iisipan ang sinabi ni Jonas na patag pero puno ng kahulugan. Tinitigan niya ang mukha ng pulis. Sinusubukang basahin kung biro lang ba ito o masamang joke sa mainit na tanghali. Pero seryoso ang mukha ni Jonas. Malamig ang mukha parang bato. Huminga ng malalim si Althea at sumagot sa mahinahon at mababang boses. Sa tingin ko po malinaw naman ang usapan, sir. Gusto ko lang pong kunin ang sasakyan ng kapatid ko na na-hold dahil sa kulang na papeles. Handa po akong dumaan sa tamang proseso, pero hindi po ako magbabayad ng walang basehan. Nakinig lang si Jonas nang may blankong tingin tapos ay ngumiti ng tipid. Ngiting hindi galing sa puso, kundi parang pang-iinsulto sa pagiging magalang ni Althea. Nag-cross arm siya at sinabing, may patakaran, pero nakikita mo naman 'di ba? Matagal ang proseso. Kung gusto mong mabilis, ganito ang paraan, sabi niya habang pinagkikiskis ang daliri na parang nagbibilang ng pera. Sa tingin mo ba nagtatrabaho kami ng walang gastos? Nagsimula ng mainis si Althea. Marami na siyang hinarap na mahihirap na sitwasyon noong nasa Special Forces pa siya at sa mundo ng akademya. Pero iba ito. Hindi ito giyera. Ito ay institusyong dapat naglilingkod sa bayan. Tinitigan niya ulit si Jonas. Mas matalim na ngayon. Wala po akong pera para sa mga bagay na hindi kailangan, sir. At naniniwala po akong ang bansa ay binuo sa batas, hindi sa mga sikretong kasunduan. Kaya nakikiusap po ako na iproseso ito ng tama ng walang lagay. Kalmado pa rin ang boses, pero halata na ang diin. Uminit ang paligid. Nagbago ang tingin ni Jonas mula sa walang pakialam naging matalim at nanghahamon. Hindi umatras si Althea, pero ramdam niya ang bigat ng tensyon. Tumahimik ang mga pulis sa paligid. Tila naramdaman din nilang umiinit ang sitwasyon. Lumapit si Jonas hanggang sa marinig ang mahina pero mapagbantang boses niya. Ang linis mo naman. Huwag mong isiping dahil babae ka, pwede ka nang magsalita ng ganyan dito. Mahina pero malinaw ang sabi niya. Nakatayo pa rin ng tuwid si Althea. Hindi siya takot, pero alam niya kung paano harapin ang mga taong mataas ang ego, lalo na yung nagpapakita ng kapangyarihan gamit ang dahas. Sumagot siya ng walang emosyon, hindi po ako mayabang, sir. Gusto ko lang po ng tamang proseso. Rinerespeto ko po kayo bilang opisyal, pero hinihiling ko rin pong respetuhin niyo ako bilang mamamayan. Kalmado pero malinaw. Pero sa halip na kumalma, lalong nagalit si Jonas. Mabilis at marahas na tinulak ni Jonas ang balikat ni Althea. Gumwang siya sandali, pero napanatili ang balanse dahil sa military training. Hindi sumigaw si Althea. Tinitigan lang niya ito ng matalim, ipinapahiwatig na walang silbi at bastos ang ginawa nito. Nagbulungan ang mga pulis na nagtipon. Walang kumampi, walang umawat, nanood lang. At sa gitna ng karamihan, lalong nag-alab ang galit ni Jonas, handang sumabog. Nang akmang aatake ulit si Jonas, isang mabigat at matigas na boses ang bumasag sa katahimikan. Anong nangyayari dito? Hindi lang basta boses. Boses iyon ng isang commander na puno ng otoridad at disiplina na hindi pwedeng baliwalain. Naghiwa-hiwalay ang mga pulis, tumayo ng tuwid at lumayo sa gulo. Lumingon si Althea at sa pinto, nakita niya ang isang matangkad na lalaking may asul na beret at ranggo ng kolonel sa balikat. Si Colonel Soriano, kilala sa rehiyon, ay pumasok ng may matatag na hakbang at seryosong mukha. Matalim ang tingin, iniskan ang kwarto na parang may surprise inspection. Hindi na niya kailangang magtanong pa. Mula sa tayo ni Althea na tuwid pa rin kahit tinulak, hanggang sa namumulang mukha ni Jonas, sapat na ang nakita niya. Pero sa halip na manita agad, naghintay si Colonel Soriano ng reaksyon mula sa lahat, kasama na si Althea. At dito nagulat ang lahat. Sa halip na sumigaw o magreklamo, sumaludo si Althea ng maayos. Wala pong problema, sir. Inaayos lang po ang papeles. Malakas, malinaw at puno ng respeto. Nagbulungan ang mga pulis. Pati si Colonel Soriano ay nagulat sandali. Naningkit ang mata bago muling tumingin kay Althea.
Na-realize niyang hindi ordinaryong sibilyan ang babae. At lumipat ang tingin ng lahat mula kay Jonas papunta sa kanya. Tinignan ni Colonel Soriano si Althea mula sa pagiging alerto hanggang sa pagsuri ng detalye. Napansin niya ang tindig na tuwid pa rin kahit may gulo, ang perpektong saludo, at ang kalmadong mukha na may dangal. Sa mundo ng militar at pulisya, hindi maitatago ang ganoong kilos. Lumapit ang kolonel ng walang ingay o galit. Anong pangalan mo? Tanong niya ng mahina pero sapat para marinig ng lahat. Althea Putri Pradha, dating miyembro ng Special Forces. Sir, sagot ni Althea nang walang pag-aalinlangan sa matatag at magalang na boses. Muling nagbulungan ang mga pulis. May nagkatinginan na hindi makapaniwala. Ang iba ay naging asiwa, lalo na si Jonas na lalong dumilim ang mukha. Tinitigan ni Colonel Soriano si Althea at sinabing, kilala kita. Kasama ka sa training ng team namin noon sa Camp Kapinpin. Walang kayabangan sa sagot ni Althea. Kapayapaan at kababaang loob lang. Wala siyang balak ibunyag ang nakaraan, pero napilitan dahil sa sitwasyon. Lumingon si Colonel Soriano kay Jonas. Malamig at galit ang tingin. Hindi na kailangan ng salita. Mas nakakatakot ang katahimikan ng commander. Nagbago ang ihip ng hangin. Hindi na lang ito insidente ng sibilyan at pulis, kundi pagkikita ng dalawang sundalo. Ang isa ay bata at magaling, ang isa ay nakalimot sa disiplina at respeto. Tinitigan ni Colonel Soriano si Althea ng may kahulugan. Hindi lang gulat, kundi pagpapahalaga. Sa gitna ng bulungan ng mga tauhan. Huminga siya ng malalim bago nagsabing, hindi ko inakalang makikita kita dito sa ganitong sitwasyon. Kalmado ang boses pero mabigat. Tandang-tanda niya si Althea noon. Disiplinado, matalas mag-isip at magaling sa close combat. Sundalong may magandang kinabukasan sa gi. Bakit ka umalis? Tanong niya hindi lang dahil sa kuryosidad, kundi para maintindihan. Sumagot si Althea ng walang pag-aalinlangan. Mababa pero malinaw. Pakiramdam ko po dinala ako ng Diyos sa ibang daan, sir. Naniniwala po akong ang laban ay wala lang sa gyera, kundi pati sa edukasyon. Sa gitna ng lipunan, gusto ko pong makatulong sa mas maraming paraan. Napaisip si Colonel Soriano. Nakita niya ang parehong tao na may ibang layunin. Sa likod nila, nagbago ang paligid. May mga nahiya. Ang iba ay nanahimik na lang. Kahit si Jonas na kanina ay galit ay natahimik. Na-realize niya ang laki ng pagkakamali. Mali nang ang harapin ang ordinaryong babae, lalo na ang dating elite soldier, halos kapantay niya noon sa ranggo. Nawala ang bulungan ng mga kasama na palitan ng pagkailang. Ang mundong kanina ay parang normal lang ay naging masikip at puno ng pagsisisi. Pagkatapos ng usapan ni na Colonel Soriano at Althea, nagbago ulit ang atmosphere sa opisina. Wala nang bulungan o gulat na tingin, lahat ng mata ay kay Jonas na. Nakatayo pa rin siya. Tuwid ang katawan pero malungkot ang mukha. Ang kamay na nanulak kay Althea ay nakakuyom na ngayon, pinipigilan ang hiya. Alam niyang hindi ito simpleng insidente. Malaking pagkakamali ito. Pagkakamaling aapekto hindi lang sa karera, kundi sa dangal niya bilang alagad ng batas. Nilapitan siya ni Colonel Soriano. Mabagal ang hakbang pero dinig sa tahimik na kwarto. Master Sergeant Jonas, patag niyang sabi. Hihintayin ko ang full report ng insidenteng ito mamayang hapon. Sasailalim ka rin sa internal investigation. Hindi malakas ang boses, pero sapat na para manigas si Jonas. Walang banta, walang sobrang galit, utos lang na tumatarak. Sa likod, kalmado lang si Althea, hindi humihingi ng ganti, hindi mayabang. Gusto lang niya ng katarungan. At ngayon nakikita niya ang sistema na gumagana. Kumilos ang ibang pulis. Alam nilang hindi ito matatakpan. Ang pang-aapi sa dating miyembro ng Special Forces ay hindi maliit na bagay. Kahit hindi magsampa ng kaso si Althea, kailangang ingatan ng institusyon ang dangal nito. Dinala si Jonas sa kwarto para tanungin. Doon siya unang yumuko hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagsisisi. Nakagawa siya ng malaking pagkakamali at walang madaling patawad. Naintindihan ni Jonas ang ibig sabihin ng huli na ang lahat. Pagkatapos ng proseso, naiwan siyang nag-iisip sa tahimik na kwarto.
Kung saan kanina ay nakatayo siya ng mayabang. Ngayon wala nang tumatawang kasama. Walang biruan, tanging kahungkagan. Na-realize niyang ang posisyon at uniforme ay hindi lisensya para mang-api. Ang nakuha niya ay hindi lang suspension o delay sa promotion, kundi pagguho ng dangal na ipinagmamalaki niya. Sa kabilang banda, umuwi si Althea ng walang galit. Hindi siya pumunta para manira ng karera, pero hindi rin siya papayag na tapakan para lang maayos ang gusot. Sa pag-uwi, naalala niya ang training sa Special Forces na ang lakas ay hindi lang pisikal, kundi moral at emosyonal. Alam niyang ang panalo ay hindi laging papuri, kundi ang manatiling nakatayo kahit pilit ibinababa. Ang kwentong ito ay aral sa lahat, sa institusyon na dapat maging mahigpit sa etika, sa publiko na dapat lumaban sa korupsyon, at sa mga opisyal na ang tiwala ng bayan ay hindi dapat abusuhin. Maaaring mabagal ang karma, pero darating ito. At kapag dumating, hindi sapat ang sorry. Yeh!